Hi everyone, my name is Rive Russo. Hello everyone, my name is Rai Bray. Hello everyone, I'm Rive Matthew. And I am Rai Vasi. And I am Rive Ishiro. Together, we have arrived. We are Rive! Roar Magazine! Stories that roar! I think ano po kami, parang we are dedicated, fun-loving individuals na sobrang binubuhos yung pawis at pagod sa mga work namin and di namin tinitake for granted bawat opportunity. Like nakikita ko as real people with very big dreams. Na kung ano yung nakikita niya sa amin, yun yung talaga yung parang nagre-reflect yung ano yung kung sino kami and ano yung mga pangarap namin na nagtra-translate to the people. Well, arrived kasi po is, it comes from the phrase, we have arrived. So, yung goal po namin is to always arrive to a new goal, a new milestone. So, whenever may gusto po kaming ma-reach na a goal, pag dumating na kami doon, we want to, mag-level up ng mag-level up. Not just in terms of achievements, pero sa skills po namin, we want to arrive to a better version of ourselves lagi. Kaya yun po, we have arrived. Kasi, may goal kami lagi. Meron kaming destination na gustong puntahan. And, ayun, yung nagre-reflect lang yun na patuloy kaming, patuloy kaming magsastrive para makarating po sa aming goal or destination nga. I think magsa-stand out po yung Rive dahil nagiging totoo kami sa sarili namin and hindi namin hinahayaan na like magkaroon kami ng paano ba sabihin to, panggagaya or parang Ano naman siya, siguro isa sa nagsa-stand out yung Rive, maliban sa kami yung gumagawa ng songs namin, nagsusulat din yung Rive for other artists, for other P-pop groups like Beanie, for solo groups like Nika Salamanca, Clarice Di Guzman, and marami pa. Carmel Puliado. So, siguro yun yung isa sa unique ng Rive na meron kami na sinishare namin yung wisdom namin pagdating sa music. Yeah. And also, since like different individuals din po kami, parang syempre may special factors, maybe our personality, the way we sing, the way we dance. Parang kakaiba yun na Rive lang yung ganon. So I think, like kung dadalhin sa, to the music scene, mapapansin ng mga tao and marirealize nila na, oh, ito yung sound ng Rive, ito sila, ito yung pa yung mako-contribute din namin. And I think to add on that, kasi pagdating sa mga music taste namin, halimbawa pag gagawa kami ng kanta, since may kanya-kanya kaming taste sa music. So, for me, yung individuality nun, pag pinagsama-sama mo yung 5 ideas na yun, I think marami kaming mabubuo pa na bagong tunog. Kaya, yun. Halimbawa kami ni Asi, hilig talaga namin mga pop. Ako, rock. Si Ishi yung knowledge niya about sa K-pop. Tapos, di ba? Kaya parang feeling ko pag pinaghalo-halo siya, talagang ang dami namin naiisip na ideas. So, very creative lang lagi ng process pag gagawa ng piece. ako, umpisan ko na nung nag-start po ako before na matutong sumayaw. And siguro natin na nag-start po ako maging backup dancer sa industry and dahil doon mas marami akong nabackupan ng artist. Tapos parang nakikita ko na why not mag-add pa ako ng bagong arsenal sa sarili ko, which is yung kumanta habang sumasayaw or mag-perform talaga, total performer talaga. So, doon ko na-realize nung na-backupan ko yung Beanie at saka BGYO, doon ko nakita yung sarili ko na parang why not i-try ko din tong path na ginagawa niyo. Ako naman, parang nag-start po kasi ako as soloist sa industry. And
na-figure out ko na napakasarap na mag-perform kasama yung mga kapatid mo sa stage. Kasi alam mo yung purpose mo bilang performer and yung personal mo din bilang mga kapatid mo tong mga to. Ang sarap na magpe-perform ka kasama, nangangarap din yung mga kapatid mo. And another thing na nagustuhan ko sa feeling whenever nasa group kami, I think mas madaling maintindihan din ng mga tao yung message pagka iba't ibang expression ng atake na nakita nila. So, ayun, through our music, parang ang dali din naming ma-translate sa audience kung ano yung pinapahiwatig namin sa song namin. Ako naman, before, nagsimula talaga ako sa acting, sa acting industry. Pero masasabi kong hilig ko na talaga mag-perform dati. And hilig ko rin yung music. So, nung na-discover ko sa sarili ko na gusto ko talaga maging performer. Lalo na nung I got into K-pop, mga performers talaga. And pag napapanood ko sila, like, sobrang na-inspire ako. So, napaisip ako na I wanna be like them rin someday. Tapos, ayun. Ako kasi pag may gusto ako sa sarili ko or may gusto akong abutin, hindi ko kasi talaga siya tinitigilan. Like, hanggat hindi ko siya naabot, kailangan abutin natin yan. Abutin! Okay. So, ayun. Kaya I'm so happy na andito ako sa Rive. Kasi pinagdarasal ko lang dati yung kung nasang position ako. Yan, tinitingin-tingin mo sa akin. Kaya sumagot ka na. Ako Naantay muna mo pa pala. ako eh. And dati pa lang, like, alam kong for group ako. Dati pa lang, like, di ko pa kayo nakikilala. Parang, Di pa siya nilalabas ng mama di niya. hindi pa ako nakakalabas sa womb. Parang na-imagine ko na, feel ko parang mas... Destiny mo mas, pang group talaga ako. Parang napanaginipan ko na siya ever since I was 2 years old. Sa taglayin ko. Wow! Detailed! Feel ko kasi like ever since before, di ko ma-imagine sarili ko as, like, gusto ko mag-perform, pero di ko na-imagine dati na mag-isa ako, like soloist, gano'n. So, ayun, like, nagkaroon ng era siguro mga 2016, gano'n, na-discover ko yung K-pop, mga gano'n, mga group, na may gano'n pala. Kasi enjoy ko yung mga pagkanta, pagsayaw, and everything around the world. Pero, nung nakita ko yung K-pop, parang, wow, parang ang saya naman ang ginagawa nila, gano'n. Tapos nag-start na gustuhin ko din lalo. Nung, nag-emerge na yung P-pop. So, tapos naisip ko, ay wow, parang parang possible to, parang pwede ko tong magawang career, or pwede, like, kaya siyang maating. So, nung nagkaroon ng P-pop, parang mas nagkaroon akong lakas ng loob na, wow, okay, parang pwede ko tong panindigan, parang kaya kong karirin tong pagkanta, pagsayaw. So, yun nag-start, tapos, tsaka na ako nag-audition, everything. Yun, doon nag-start yung passion ko, kasi gusto ko talagang mag-group before pa lang. Kasi, iba pag nasa group ka hindi lang sarili mo, parang may energy ka makukuha sa ibang mga tao. Katakan talaga. Tsaka sa mga bagay kasi, parang mas masaya pag may kasama ka. Totoo. Yes. Diba? Pag mag-isa ka parang, Halimbawa, magsasamgyup ka mag-isa. kunwari, nag-perform ka, tapos may mga naka-appreciate sa'yo yung tao. Parang mas masaya kung may mga kasama kang, parang, wow, ito, we made it, gano'n. Masaya ka. Celebration. Sama din ng sermon. Masaya ka ba sa akin? Kailang. Hindi. Ayun, parang ang saya. Happy. Masaya ka sa akin. Happy. Ako naman, po. Gusto ko talaga mag-perform before, pero ang alam ko lang is hindi ako na-introduce before sa group talaga na like kumakanta, sumasayaw. Ang kilala ko lang is like Billy Crawford, Gary V, Sarah Geronimo, like solo artist talaga na kumakanta at sumasayaw. Tapos, ayun, parang gusto kong maging performer pero ayaw kong mag-isa. Kasi mahihain akong mag-perform sa... Gusto mo sumama sa akin, Beg? Grupo tayo. Na-intrigue siya dun. Hindi, gusto kong mag-perform ng may kasama kasi di ko kayang mag-perform na mag-isa. So,
ayun, doon ko na-realize na baka pang grupo nga talaga ako. So, yung na-try ko sa Dreammaker tapos yung Rive na, doon ko na mas na-gets na, pang grupo ako. Ayun, pero yung kagrupo ko parang ayaw ko kausap. Kausapin nyo naman ako! Ay! Ayun. Ayun pa. Ginawa mo akong corgi. The deoxyribonucleic acid drive is And the square root of hydrogen. Okay. yes. Pero the DNA is the cell, di ba? Yeah. Kumbaga I think parang... yung the identity of Rive. Acid. Siguro nai-imagine ko kasi yung Rive as a puzzle na parang nung iba-iba yung pieces. Pero nung pinag-connect, parang Nakabuo it ng makes image. sense. Nakabuo ng isang buong Image, yeah. isang tao. Uy, transformer. Pero if it makes sense, di ba, the DNA is Optimum composed Prime. of different microsomes. Yes. Wow! Di ba? Grade So, 6 ko pa uling narinig yun ah. ano siya, siguro, basta na-imagine ko very harmonious eh. Parang different individual talents, different personalities, iba-ibang klase ng, ng energy ng dating, kumbaga, as a person. And nung pinagsama-sama is, nag-work talaga. And parang fits perfectly Compatible. lahat. Oo. Puts into place. So I think, parang harmonious balance with everything. Yun yung nakikita ko sa DNA. Through members, like nag-usap-usap kami kung sino talaga yung magiging magkakasama. Originally po talaga is kami po ni Asi, ako, si Rusu, yung nauna before. Then, sumunod si Ishiro, then si Matthew. So parang nag-usap-usap talaga kami na eto dapat yung magiging team natin. Kasi same mindset, same page, and pare-pares ng pinanguhugutan bawat isa. So, in terms of training naman before, mga 2023, parang talaga, kailangan namin mapantayan bawat isa. Kumbaga parang kailangan namin mabalance yung bawat members kasi may sobrang galing kumanta, may sobrang galing sumayaw, tapos may sobrang galing mag-rap. Tapos kailangan namin na talagang balance lahat. Spread lahat Oo. ng talents. Kumbaga- Naalala ko pa nga nun na parang, alam mo yun, nagta-training pa tayo outside. Nag-ano pa tayo ng mga studio para makapag-practice tayo ng sabay-sabay. Yun, nagre-rent pa before. Nung hindi pa officially na Signed, group. hindi pa tayo. Parang nagkakayaan na, ay tara magsayaw-sayaw tayo, mag-film tayo ng dance. May sarili kaming initiative ba para mag-training kasi gusto talaga namin na maging group and gusto namin na magaling yung magiging outcome ng magiging group namin. Bini-visualize natin kung ano yung itsura Ano natin. ba? Itsura natin as a group. Tapos meron pa yung dati yung uso yung mga, di ba ikaw yung may kuli ka dati? Center, gano'n. Uso pa dati. 23, 24. Pero yun yung era, yung sa training yung kakastart lang namin. Doon talaga nagkakakilala pa. Doon talaga. Like kung ano talaga yung personality, the pros and cons of each person. Pero it's a learning experience. Yeah. Tapos parang sa training namin, hindi kami parang di naman kami sobrang privileged din. So parang hindi kami masyadong sa coach or parang sa mga sa studio. So minsan nag-i-initiate talaga kami na kami lang. Then sa training, ako po yung sasayaw, si Asi sa vocals, si Rusu pagka siya yung mag-arrange ng mga music namin, saka si Ishi sa producing, si Matthew natulong sa instruments. So parang doon namin nalaman yung Kaya pa. parang Kumbaga, natuto tayo hindi masyado maging dependent. yes. Kasi Yun yung best practice na binigay sa amin ng management din talaga. Na parang, okay, dahil bago kayo, mas better na makikilala ninyo ang isa't isa na kayo-kayo lang. Kasi parang for us na parang mas magandang way siya na i-training kami na ma-explore namin kung ano ba talagang kaya namin, each member. Ano ba talagang talent namin, bakit deserve namin maging grupo, bakit deserve namin bigyan ng opportunity like this. So,
yun yung best training for us na binigay ni Sir Riley sa amin na Yes. yan. Actually, no? Kasi di ba dati kasi before nagkaroon pa ng grupo talaga, nabigyan ng task yung group na mag-try gumawa ng kanta. So kung like, yun yung nag-start ng lahat. Doon nag-start lahat eh. Parang sabi ni Sir Riley ng boss namin na parang, okay, sige nga, gawa kayo Assignment. kanta. Parinig nyo sa akin. Tapos, doon na nag-start. Tapos, ngayon, pag pinapakinggan namin yung kantang yon kasi matatawa na lang kami. Kasi, grabe, no? Kahit papaano, may improvement. Hindi man tayo ganun kagaling na, pero at least nakikita natin dahil sa tulong ni Sir Riley or ng management na yung tiwala, kumbaga. Parang dahil doon talaga nag-improve yung pagsasama nating lima. Tsaka kahit na may freedom na binigay yung management sa amin, I think yun din yung magandang way para matutunan namin sa bawat isa kung paano talaga kami magkakapit busy tapos hatakan pataas. Ganun.